Magandang araw mga mag-aaral ng Monsignor Falcon, Kalawang Baitang. Okay, ito yung unang video lesson na ginawa ko para sa inyo. Kung sakasakaling hindi man tayo makapag-virtual class. Okay? Kahit pa paano, meron kayong makita, mapanood, marinig kung hindi man tayo makapag-virtual class. Ginoong Rainiel, sa mga hindi pa nakakakilala, Ginoong Rainiel M. Pamaos ang inyong guro sa Filipino, Filipino sa Pinilarangan Academy. Okay? Magsimula na tayo. Okay, bago tayo dumako tungo sa pinakatalakayan, alamin muna natin ang mga pananaw, ang mga layunin para sa araling ito. Ang pamagat ng inyong aralin ay mga pananaw, kahulugan at kasaysayan ng komunikasyong teknikal. Ang sumusunod ay ang layunin. Una, nasusuri ang kasaysayan ng komunikasyong teknikal. Pangalawa, na ipaliliwanag ang pag-unlad ng komunikasyong teknikal bilang isang disiplina. Napaghahambing ang mga naunang tagapagsulong ng komunikasyong teknikal. Pang-apat, nabibigyang kahulugan ng komunikasyong teknikal. Naiisa-isa ang mahalagang elemento at katangian ng komunikasyong teknikal. At pang-anim, natutukoy ang mga prinsipyo at kaisipan ng tradisyonal at modernong kaparaanan ng komunikasyong teknikal. Okay. Lagi-lagi ninyong aasahan na bago magsimula ang isang guro sa inyong talakayan ay ipinababatid sa inyo kung ano-ano ang mga layunin sa araling tatalakayin. Mahalaga ito para magsilbing giya o timon kung sa barko pa sa mga dapat ninyong malaman kaugnay sa aralin. Okay? Muli, kumusta Ginoong Rainiel ang inyong guro sa asignaturang ito? Ating himayin. Okay. Ang mga hihimayin natin ay mga bagay o mga konsepto, termino na dapat ninyong malaman, mahawakan niyo ng mabuti, nang sa ganun ay mas maunawaan ninyo ang mga bagay na malalaman ninyo sa aralin na ito. Okay. Komunikasyon. Lagi nating naririnig ang salitang komunikasyon. Kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan, ang komunikasyon ay isang paraan upang makipag-ugnayan, pasalita man, pasulat o yung verbal, ay yung hindi verbal. No? Dito, sabi sa diksyonaryo, ito ay mula sa salitang Latin na komunikasyon. Nang ibig sabihin ay pagbabahagi o sharing. Tapos, pagkakaloob naman or imparting. Ang salitang ugat nito sa wikang Latin ay communis. Nang ibig sabihin ay common or public. Okay. Komunikasyon. Ang komunikasyon ay pagpapadala at pagtanggap ng impormasyon at maaaring isa sa isa o sa pagitan ng mga grupo ng mga tao at maaaring harapan o sa pamamagitan ng mga aparatong pangkomunikasyon. Okay. Aparatong pangkomunikasyon, itong ginagamit ating cellphone, tablet, laptop, personal computers, yung nakaset. Yun. Itong salitang technical naman. Technical, ibig sabihin nabibilang o hinggil sa sining, agham at mga katulad nito. Ang technical ay kakaiba sa o mga katangian ng isang particular na sining, agham, profesyon, kalakalan at iba pa. Ang technical ay ang paggamit ng mga terminolohiya o sa pagtingin sa isang paksa na kakaiba sa isang particular na larangan bilang isang manunulat o may akda. Ang technical rin ay ibig sabihin dalubhasa sa o may sapat na kakayahan sa isang particular na sining, kalakalan at iba pa bilang isang individual. Okay. So dito tayo sa paggamit ng terminolohiya. Technical, paggamit ng mga terminolohiya dahil sa asignaturang ito ay mayroon kayong mga specific na mga termino na gagamitin para sa inyong isusulat na mga performance tasks o yung magiging output ninyo. Okay? So yun, komunikasyon at technical. Kung ganun, ano ba ang ibig sabihin ng komunikasyong technical?
Alamin natin. Ang komunikasyong teknikal ay isang espesyalisadong anyo ng komunikasyon. Ito ay may tiyak na audience, layunin, estilo, format, sitwasyon, nilalaman at gamit na siyang pangunahing elemento nito. Maituturing ding applied na uri ng komunikasyon. Applied dahil nga may specific na audience, may specific na mga salita para sa specific na audience, no? Specific na layunin, estilo at format at sitwasyon. Ang komunikasyong technical din ay nagtataglay ng tiyak na anyo na nakapokus sa pasulat at pasalitang diskurso. Ito ay ayon kay Martinez at iba pa noong 2011. Sinasabi niya na ang sulatang teknikal ay isa sa mga anyo ng komunikasyong teknikal na kung saan ito ay nagtataglay ng mataas na antas ng kasanayan mula sa ibang disiplina. Okay, dito class, sa bahaging ito ng pagbibigay niya ng kahulugan, inihambing niya ang kaibahan ng komunikasyong teknikal at sulating teknikal. Okay? So dito sinasabi niya na ang komunikasyong teknikal ay nagtataglay ng tiyak na anyo na nakapokus sa pasulat at pasalitang diskurso. Okay? Ibig sabihin ng pasalitang diskurso o yung salita mismong diskurso, ibig sabihin nagkakaroon ng palitan, no, ng usapan o ng pakikipag-usap. Pasalitang diskurso, pasulat at pasalitang diskurso dahil hindi naman natin, kung ikaw halimbawa yung sales representative, hindi mo naman lahat makakausap mo. So, ang paraan na ginagamit ng mga sales representative ay nagbibigay sila ng mga flyers, brochure, yun. Sa pamamagitan nun, tila nakikipag-usap sila sa kanilang mga mamimili, no? Tapos sinabi niya na ang kaibahan ng sulating teknikal sa komunikasyong teknikal, ang sulating teknikal ay isa lamang sa maraming anyo nito. Okay? Okay. Para naman sa kasaysayan, 2,000 taon na ang nakalilipas ng formal na pinasimulan ang profesionalisasyon ng pasulat na tinugunan at nilunasan ng mga naunang guro at pilosopo gaya ni Plato, Aristotle at iba pa. Sinasabi sa kasaysayan na ang komunikasyong teknikal ay nagmula sa mga Sumerian. Subalit, kinilala si Sextus Julius Frontinus bilang isa sa mga author nito nang sumulat siya ng manual para sa gusali at paraan ng pagpapanatili nito noong AD 97. Sino ba itong si Sextus Frontinus? Siya ay isang Roman soldier. Tapos, siya ay governor ng Britain. Tapos, may akda ng De Aquis Orbis Shumei. Okay. So, hindi siya isang Sumerian. Siya ay isang Romanian. Kasunod, ayon naman kay Pliny the Elder, na isang administrador at sundalong Romano, ay nagsulat ang The Natural History, isang kalipunan ng mga natural at siyentipikong kaalaman. Isa ito sa mga naisulat niyang noong namamahala siya sa tanggapan ng mga bansang Gaul, Africa at Hispania. Si Pliny the Elder. Okay, isa pa, pinakahuli sa kanilang lahat, ayon sa kasaysayan ng komunikasyong teknikal, si Reginald Scott sa panahon ng Renaissance ng Ingles ay nakabuo ng mga technical na manual para sa paghahalaman na nakatulong sa marami upang malaman ang proseso ng naturang gawain. Okay, yun. So yun ang pinakasaysayan ng komunikasyong technical. 2,000 taon na ang nakaraan. Okay. So hindi natin masasabi o hindi natin maipagtataka kung bakit ang ganitong kakayahan ay dapat malinang sa bawat isa, no? Dahil lalong-lalo na ngayon na nasa 21st century na tayo, no? Lahat ng tao ay dapat na
may isang espesyalidad o larangan na kailangan niyang idalubhasa, no? Para mas dahil nakadepende naman kasi 'yon sa mga unhain ko ya line ano mo gusto mo itabo. So kung ini na part ano mo gusto mo, so kinahanglan happy ko nga natin mga tao na imo duolon para pagbaligyan ng imo service, alam mo kung paano sila ihikayatin at paano sila pabibilhin ng iyong mga serbisyo at produkto. Okay. Ang susunod na paksa ay elemento ng komunikasyong teknikal sa ilalim ng aralin ito. Meron tayong 7 elemento ng komunikasyong teknikal. Kung makikita niyo itong icon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at saka 7. Ang una ay ang audience. Okay. Itong audience kung sa salida pa, manonood. Dito naman dahil nga ito'y pagsusulat ang iyong mga mambabasa. Okay. Ang audience ay nagsisilbing tagatanggap ng mensahe at maaaring siya ay isang tagapakinig, manonood o mambabasa. Audience. Nagkalimutan. Kasunod, layunin. Okay. Ano ba ang layunin mo sa pagsulat ng ganitong uri ng sulatin? Para kanino? Bakit? Para saan? Okay. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang maganap ang pagpapadala ng mensahe. Okay, next. Estilo. Kinapalulooban ng tono, boses, pananaw at iba pang paraan kung papaanong mahusay na maipadadala ang mensahe. Okay. So dito, ikaw na manunulat, kailangan mong isipin kung ano yung dating ng mambabasa ng mga isinusulat mo sa iyong ginawang sulatin. Kung sila ba ay magagalit, sila ba ay matutuwa, okay? Yun. Anong style ang iyong gagamitin? Kasunod na elemento ay ang format. Dito tinutukoy sa ginabayang struktura ng mensaheng ipadadala. Okay. So, lahat ng mga sulatin sa komunikasyong teknikal ay may format na sinusunod. Hindi yung basta-basta ka na lamang nagsusulat at gumagawa ng sarili. Kung talagang gamay mo na ang format o ikaw nang bahala kung paano mo haluan ang sarili mong estilo. No? Ang format. Pero yung pinaka-basic, standard na format ay wag mong ihiwalay. Wag mong kakalimutan, wag mong itatanggi. Tatanggalin sa ginagawa mong sulatin. Kasunod ay ang nilalaman. Okay. So, dito nakasaad ang daloy ng ideya ng kabuuang mensahe ng komunikasyon. Of course. Kailangan, hindi yan mawawala yung nilalaman. Ano yung babasahin kung walang laman? No? Sitwasyon. Pang-ani. Pagtukoy sa estado kaugnay sa layuning nais iparating sa mensahe. Okay. Ano yung sitwasyon? Kailangan mong tukuyin ang estado kaugnay sa layuning nais iparating ng mensahe. Ano ba yung bakit ba isinulat? Ano ba yung naging suliranin para tangkilikin ng iyong mamimili ang iyong ipinapadalang sulat? Sa loob ng sulat, ano ba yung ibinibenta? Okay? At ang huli ay ang gamit. Ito ang pagpapakita ng halaga kung bakit kinakailangan maipadala ang mensahe. Okay. Ito ang pagpapakita ng halaga o ang pagkatakos, ang iyong worthiness kung bakit kailangan maipadala ang mensahe. No? Okay, so ang sumusunod ay ang layunin, ay ang elemento ng komunikasyong teknikal. Huwag kakalimutan ang mga elementong ito dahil mahalaga ito para sa pagsulat ng sulating teknikal na inyong magiging output. Excuse me. Okay. Talakayin naman natin ang katangian ng komunikasyong teknikal.
Excuse. Meron tayong apat. Ang una ay orientasyon, nakabatay sa audience. Pangalawa, nakapokus sa subject. Kumakatawan sa manunulat. At pang-apat, kolaborasyon. Ito yung karakteristik ng isang komunikasyong technical na dapat ay hindi mawala sa iyong sinusulat. Ating kilalanin ang bawat isa. Okay. Para sa nakabatay sa audience, ang mensahe ay kinakailangan mula sa pananaw ng audience at hindi sa manunulat. Bakit kaya? Bakit kaya na ang mensahe ay dapat nakabatay sa pananaw ng audience? Of course, kailangan nakabatay dahil sila yung bibili ng iyong mga produkto mo. For example, ang mensahe ay para sa imo. Tapos, unay sa labot nila, for example, basahon na nila yon. Ano sa nila pagbati o paano nila mararamdaman na concern ka sa kinakailangan nila. Okay? Yun. Kailangan na ang mensahe ay nakabatay sa pananaw ng audience, hindi sa sarili mong nararamdaman. Dahil sila yung binibentahan mo, sila yung mga mamimili mo ng iyong produkto, ng iyong serbisyo. Okay? Nakabatay sa audience. Pangalawa, higit na binibigyang pansin ang pangunahing paksa ng usapan dahil dito ibinabatay ang lahat ng impormasyong sangkot sa pagtatalakay. Okay. Kailangan nakapokus sa subject. Ano ba yung subject? Sino ba yung subject? Okay. Yun ang dapat mong unang masagot. Sino ang subject? Ano ang kanilang pangangailangan? Binibigyang pansin ang pangunahing paksa ng usapan dahil dito ibinabatay ang lahat ng impormasyong sangkot sa pagtatalakay. Kapag nalaman mo na kung sino yung mga target mo, ano ang kanilang dapat makuha simula sa iyo, okay, doon mo iikutin ang usapan sa babasahin nila sa ibibigay nimong sulating technicals o mga brochure. Mga halimbawa kasing output dito ay brochure, manual, business letter at iba pa. Yun. Pangatlong katangian. Ano nga itong pangatlong katangian? Kumakatawan sa manunulat. Okay. Sir, sabi kanina nakabatay sa audience dapat. Tapos dito naman sinasabing kumakatawan sa manunulat. Ano ang kaibahan nito sa unang katangian? Okay, alamin muna natin kung ano itong kumakatawan sa manunulat. Okay, nagpapakilala kung ano at sino ang sumulat o ang kultura ng organisasyong na kanyang kinabibilangan. Okay, balikan natin yung una ha. Ang unang katangian ay nakabatay ang orientasyon sa audience. Sinasabi dito na ang mensahe ay kinakailangan mula sa pananaw ng audience at hindi sa manunulat. Okay, pansinin ha, nakabatay ang mensahe sa audience, hindi sa manunulat. Ang pangatlo naman ay kailangan nagpapakilala kung ano at sino ang sumulat o ang kultura ng organisasyong kanyang kinabibilangan. Ibig sabihin, kung ang company ay tungkol sa appliances, of course, ang ilang mabasa ngadto dili kay tungkol sa mga beauty products. Amo? Yan. Yun yung ibig sabihin. Kung beauty products, kung beauty company, kung pampaganda ang kumpanya, dili mo mababasahan ng mga cellphone, isin mo kapagwapa, paano siya, wants mo, yun. Yun ang ibig sabihin. Ang manunulat, okay. Tinatawag din itong branding na nagsisilbing pagkakakilanlan. Yan. Kung sino, ano ang sumulat, ang kultura ng kanyang organisasyong kinabibilangan. Okay. Yun. At ang panghuli ay ang kolaborasyon. Anong ibig sabihin ng kolaborasyon? Okay, pagkakaisa, may pagbabahagi
ng mga ideyas, hindi lamang ng sarili mo, kundi mga ideya ng iba't ibang tao tungkol sa isang paksa. No? Ito ang pinakamahalagang proseso tungo sa mahusay na pagbuo ng anumang uri ng komunikasyong teknikal. Nagsasama-sama ang iba't ibang individual na may magkakaibang kasanayan sa pagbuo ng komunikasyong inaasahan. Ayan. Para mas maging mahusay at epektibo ang iyong gagawing sulating teknikal, mahalaga na humingi ka ng opinyon sa iba't ibang tao, iba't ibang individual na may kasanayan kaugnay sa paksang iyong nais mabuo. Mahalaga yon, di ba? Laong pa sa kasabihan na 2 heads is better than 1. Tama ba? 2 heads are better than 1. Alin man doon. Pero ang mas epektibong salita roon ay 2 working heads dapat. Hindi yung 2 ulo ang baya. Wala na joke. 2 working heads is or are, bahal na ka mga ang magbuot. 2 heads are better than 1. 2 working heads are better than 1. Mas mainam na marami kayong magtutulungan kaysa ikaw lang yung mag-isa. May panahon naman na ikaw mas epektibo na ikaw lang yung gumagawa. Pero may pagkakataon na mas epektibo rin na marami kayong gumagawa para sa ikakabilis ng gawain. Okay? Yun, ang 4 na katangian, nakabatay ang orientasyon sa audience, nakapokus sa subject, kumakatawan sa manunulat, at ang kolaborasyon. Okay, ang huling paksa. Ang sumusunod ay mga susing patnubay sa komunikasyong teknikal sa modernong panahon. Yan. Okay. Komunikasyong teknikal, mayroon tayong interaktibo at angkop, focus sa mambabasa, nakabatay sa kolektibong gawain, visual, ethical, legal at political na katanggap-tanggap, at panghuli ay pandaigdigan at tawid kultura. Okay, alamin natin kung ano itong mga interaktibo at angkop. Okay. Ibig sabihin, kailangan may lubos na kasanayan ang mga taong sumulat ng komunikasyong teknikal. Kapag sinabi nating interaktibo at angkop, kinakailangan may lubos na kasanayan ang mga taong sumulat at komunikasyong teknikal upang maintindihan ng babasa at maisagawa ang pagkilos na inaasahan. Okay, yun. Okay, para sa huling paksa, bahagi ng aralin, ang mga susing patnubay sa komunikasyong teknikal sa modernong panahon. Okay, sa present natin ngayon, komunikasyong teknikal, meron tayong una, interaktibo at angkop. Pangalawa, focus sa mambabasa. Pangatlo, nakabatay sa kolektibong gawain. Pang-4, kailangan may visual, yung mga nakikita natin. Pang-5 ay ethical, legal at political na katanggap-tanggap. At panghuli ay pandaigdigan at tawid kultura. Okay. Huwag kakalimutan at laging tandaan ang mga susing ito dahil para mas maging epektibo ang iyong gagawing komunikasyong teknikal para sa panahon na ito. Interaktibo at angkop. Ibig sabihin, may nagaganap sa pagitan ng manunulat at ng mambabasa. For example, sa kanyang pagbabasa ay nainganyo ka agad siyang bilhin o napaisip ka agad siyang, ay oo, madayawin yan. Angkop dahil ang iyong isinulat ay angkop sa kanyang pangangailangan, tumugon sa kanyang pangangailangan. Di ba, minsan kapag nakakatanggap tayo ng mga flyers, mga brochure mula sa mga kumpanya na ibinibigay ng mga sales representative, minsan hindi siya nagiging angkop dahil nga hindi natin kailangan. Maaring ito ay naging angkop sa iyong katabi, sa iyong kasama, pero sa iyo, maaring interaktibo pero minsan hindi angkop. Okay? And then, focus sa mambabasa. Okay. Nabanggit ito sa katangian. Focus sa mambabasa. Laging focus ang mambabasa dahil sila yung ibinibentahan mo, sila yung mamimili mo ng iyong serbisyo at iyong produkto. Tapos nakabatay sa kolektibong gawain. Okay. Kolaborasyon pa rin. Huwag kakalimutan na ikaw lang na kailangan
dalawa, tatlo kayong gumagawa nito para mas maging epektibo. No? Matitingnan kasi sa iba't ibang perspektiba kapag hindi lamang ikaw yung gumagawa. No? So, halimbawa kayong tatlo, lima, gagawa kayo ng mga iba't ibang senaryo na maaaring matubunan ng isa dahil mas may nakita siyang magandang approach para sa senaryong iyan. Hanggang sa makabuo kayo ng isang epektibong produkto. Visual. Mahalaga ito dahil laong pa nila, laong pa sa sabihan na to see is to believe. No? Mas dayo sa good yun module na may mga picture kay usahay malinaw kita. Ang book gali na daghaning picture debeton elementary days pa hayan ko lapit ngan for example ngan hayan mo ngani sa likod ngani sa tubaw sa likod and then kabilang ay dayanan padaghan ay dayanan picture hapon dayon picture ko pila ka book pictures hindi kan amo sa kadaghanan safety dito naman kidding aside dito naman sa visual mas naiinganyo kasi yung mga mamimili kapag may mga larawan na kalahad sa brochure o sa mga sulating ibinibigay mo para sa kanilang pangangailangan. Dali nila may pa makuha din ang atensyon ng mga mamalitay kay dagdag mas nakakadagdag, mas nakakatulong ang mga visual na iyon para mas maipaliwanag ng mabuti kung ano yung sinasabi mo sa iyong nilalaman. Okay? Okay, panglima ay ethical, legal, at political na katanggap-tanggap. Ibig sabihin, maging maingat na wala kang maapakang ibang kumpanya. Meron naman silang estratehiya kung paano nila masisiraan, subalit hindi nila binabanggit kung anong kumpanya yon at anong produkto ang mga yun. Di ba? Minsan nakikita natin na si brand X, tapos yung kulay taraw niya, yaonda, pero hindi naman nilagyan ng pangalan. No? Di ba? Uso yun siya. Kung makapansin ka mo, for example, surf at saka tide. Yan. Di ba? Ang tide kay orange. Tapos butangan din nila ng X, tapos yung color, nakitaan mo na warag yung political, legal at katanggap-tanggap. Maingat ka na wala kang inapakan, tapos nakabatay ka pa lang sa batas, and then walang political issue na makikita. Yan. At pang-anim ay pandaigdigan at tawid kultura. Ang gustong pagsipi sa pinaghanguan ng impormasyon ng isang paraan upang maging tiyak ang mensahe. Ang pagiging sensitibo sa gamit ng mga salita at mga ilustrasyon ay nararapat ding may panlahat na pagtanggap bilang anyo ng tawid kulturang pagtulong. Ibig sabihin, hindi lamang para sa ating bansa o sa lugar na kung saan ka. Maaari rin siyang maging tanggap sa ibang bayan, sa ibang bansa. Tawid kultura, no? Dili da kay para sa ayuda. Pwede da sa masabtan na dayon siya kung if ever ma-export siya sa laing na lugar. Mga susing patnubay sa komunikasyong teknikal sa modernong panahon. Kaya di ba, kung mahilig na sa kita ng mas maingganyo kita ng mga product na gikan sa gawas, na gikan sa mga artista na ginasuot sa ato inyong angkop. Minsan, biskan kahit hindi angkop sa bansa, ating bansa, for example, yung mga jacket na pang weather, hindi angkop na din paliton. And then, suoton dasad siya, ever may panahon ng tignawi. So, mukha ito ng Baguio sa ang lugar na may mas mababa ang temperatura. Okay. So, yun. Ito ang nilalaman ng ating aralin na pananaw, hulugan at kasaysayan ng komunikasyong teknikal ang aralin mo. Para sa mga gawain, tingnan nyo na lamang, sagutan nyo itong ano ba itong mga gawain ko na kasulat. Wala akong sariling kopya ng inyong module. Sa aklat ako nagbabasa. Madali lang naman yan. Kung may mga katanungan kayo tungkol dyan, huwag kayong mahiyang magtanong sa GC ha.
kung mag-PPM kayo, siguraduhin at tiyakin na napaka-personal ng inyong suliranin, tutugon kay para maikuan pugos kid ako ma-answer kay dili siya dapat mabatian ng inyong classmate sa ako ba. Pero kung yung general sa unyo ni pag-answer o nung ini pasabot ng sa GC dapat mo. Kung wala nang katanungan, maraming salamat muli sa panunood. Pakisulat, pakitype ng inyong pangalan sa comment section, pangalan at saka section para sa attendance sa pagdalo ng ating video lesson virtual class. Hanggang sa muli, Ginoong Rainiel, umamos ang inyong guro. Paalam!